Dating kilalang top rice producer ang Pilipinas. Ngayon, isa na tayo sa mga nangungunang nag-aangkat ng bigas. Mula 2005, umangkat ang Pilipinas ng hindi bababa sa 1,500,000 metriko toneladang bigas. Ayon po yan sa National Food Authority. Pero ayon sa pag-aaral, ang problema natin sa rice supply masisisi rin sa pag-aaksaya ng kanin. Bawat Pilipino raw nagsasayang ng 3 kutsara ng kanin araw-araw. May report si Cara David. Sa karinderya ni Aling Lira sa Quezon City, isang sako ng bigas ang sinasaing kada araw. Mabuti na lang at 24 oras na bukas ang karinderya, kaya kahit kaning lamig, pwede pa ring pakinabangan. Usually sa gabi, mag-start na kami ng mga tapsi-tapsi namin. So yung mga natitira dyan na lumalamig na, pwede na namin gawing sinangag. Pero karamihan ng mga karinderya hindi bukas 24 oras. Mas marami raw ang pang-pananghalian lamang. 2:30 na, so tapos na pananghalian. Gaano pa karaming kanin sa natin? Ay, ang dami pa. Gaano karaming kanin usually yung naiiwan sa kaldero ninyo? Mga 1/4 na lang po nito. Hanggang dito po. Hanggang saan? Dito po. Kaya kung hindi maibebenta ang lahat ng saing, pagkain ng baboy o aso ang bagsak ng naiwan sa kaldero. Kasama na ang mga tutong. So sa isang araw na pagsasaing ninyo, palaging may tutong? Opo. Palaging may tutong. Yung iba naman po, inaano namin sa kaning baboy. Idagdag mo pa ang mga customer na hindi nauubos ang kanilang inorder. Ba't doon mo inubos yung pagkain mo? Usog na po. Madalas sabihin ng ating mga magulang nung bata pa tayo na ubusin mo ang iyong kanin kasi marami raw batang nagugutom. Siguro marami sa inyo binabaliwala ang kasabihang ito pero totoo pala ito. Sa isang pag-aaral ng FNRI at Philippine Rice Research Institute, bawat Pilipino nagsasayang ng 3 kutsara ng kanin araw-araw. At kung susumahin sa 74 na milyong populasyon natin, ang patatlo-tatlong kutsarang tira aabot sa 480,000 na tonelada ng kaning nasasayang sa loob ng isang taon. Ang kaning ito, pwede na sanang makapagpakain ng 4 na milyong mahihirap na Pilipino. Ang halaga ng tone-toneladang nasasayang na kanin, 9.6 billion pesos, perang makakapagpatayo na ng 24,000 na classroom. Ayon sa PhilRice, bukod sa kanin, marami ring nasasayang sa pagpapatuyo at pagpoproseso ng palay. 15% ng total production ang nababawas dahil sa pagpapatuyo ng palay sa kalsada, maling storage facilities at milling machines. Bumababa yung grain quality ng rice, bumababa yung milling recovery. Pagka hindi proper yung pagpapatuyo sa kanya, konti na lang yung nagiging yield. Naniniwala ang PhilRice na kung mababawasan natin ang rice wastage o ang sinasayang nating kanin, dadami ang supply at marahil di na natin kailangan pang mag-angkat mula sa ibang bansa. Ang Conserve Rice Save Lives program ng PhilRice ay may simpleng habilin. Huwag magsayang ng kanin dahil marami pa itong pwedeng mapakain. Bawat isang Pilipino may magagawa to conserve rice. Kuhanin lang natin yung kaya nating kainin, ayusin natin yung pagluluto, wag nating sunugin ng bigas, ayusin natin yung pagtatago sa rice natin. Cara David, GMA News.